Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, naririto po tayo sa araw-araw na pagpapala. Ako po si Pastora Lerma at ako po'y nagagalak na muli ay makapagbahagi sa inyo patungkol po sa pagpapala ng Diyos. Tunay ngang sinusustain niya tayo ng kanyang pagpapala araw-araw at nararanasan po natin ang kanyang kabutihan. At sa lahat ng panahon ay naririyan ng Panginoon at sinasamahan niya tayo. At tunay nga na despite ng presensya ng Panginoon, ng biyaya at habag ng Panginoon na lagi nating kasama, ay tayo naman ay merong battles din naman na pinagdaraanan. Ikaw, ako, lahat tayo ay merong battles na pinagdaraanan. Pero napakaganda ng pangako ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Sabi niya po doon ay but thank God He has made us His captives and continues to lead us along in Christ's triumphal procession. At tunay nga na kasama daw tayo sa parada ng mananagumpay. Yes, kapatid, kasama ka sa parada ng mananagumpay. Lahat po tayo ay isinama ng Panginoon sa parada ng mananagumpay. Pero bakit nga ba still ay nag-struggle tayo sa mga problema natin, nag-struggle tayo sa mga battles natin, and sometimes we feel defeated or nakakaranas tayo ng feeling natin natatalo tayo. Ay dahil nga po sa battles na ito ay minsan we wear down tayo at para bang nagtatanong tayo, Lord, totoo bang may magtatagumpay ako? Meron po akong 3 kwento na reference sa Bible at ang akin pong isi-share ay patungkol sa some lessons about winning our battles. Okay? Ang unang kwento po ay yung pong patungkol sa Jericho March sa Joshua chapter 6. Dito po ay na-mention na yung mga taga-Jericho ay takot na takot sila sa mga taga-Israel, sa mga Israelita at that time. Bakit po kaya sila takot na takot? Naniniwala po kasi ako na at that time, kumalat na ang balita patungkol sa pagliligtas ng Panginoong Diyos sa kanila sa paghahati ng Red Sea. So narinig na nila ang miracles na ginawa at naniniwala sila na binabakapan ng Diyos na buhay, ng makapangyarihang Diyos ang mga Israelita. So at that time, I believe yung fear nila. So siguro habang nasa loob sila ng Jericho at naglalakad, nagmamarch ang mga Israelita ay nakatingin sila at tinitignan nila, ano kayang mangyayari? Bakit sila nagmamarcha? Pero lumipas ang isang araw, o nakaikot sila, walang nangyari. The second day, probably nakatingin pa rin ang mga taga-Jericho, watching, waiting, anong mangyayari? Walang nangyari ulit. And probably on the 3rd day, walang mangyayari. On the 4th day, walang mangyayari. And probably on the 5th and the 6th, minamak na nila ang mga Israelites. But the Israelites keep on walking. Ang unang bilin sa kanila, walang magsasalita. No? And probably sila din, habang naglalakad, iniisip din nila at the back of their mind, ano bang kailangan, bakit ba tayo naglalakad? Wala namang nangyari. 1st, 2nd, 3rd, 4th day, 5th day, sila'y patuloy na naglalakad. Pero walang nangyayari. And I believe, bakit ibinili ng Panginoon kay Joshua yung huwag magsasalita? Yun ang bilin ng Panginoon kay Joshua na siya ring sinabi ni Joshua sa mga tao. And I believe this is one lesson that we should learn sa ating pakikibaka. One is, sometimes silence is the key. Minsan, susi ang pagiging tahimik natin. Bakit? Kasi minsan, pag nagbuka ang bibig natin, reklamo. Or napapakawalan natin yung mga unbelief natin. Kaya minsan, mas maganda pang sarado ang bibig. We should not complain. Balik ulit tayo. Hindi nangyari sa unang pagluhod natin, sa pangalawang pagluhod, luhod uli. Sa pangatlong luhod, luhod uli.
Does it mean walang nangyayari? Merong nangyayari, kapatid. As we keep on going back, as we keep on praying for it, as we keep on battling for it, fighting for our battles, may nangyayari, kapatid. Katulad na nangyari sa Jericho. Yes, pabalik-balik sila. 6 na araw, walang resulta. Pero 7 araw, sumigaw lang sila ng malakas na sigaw nila ng papuri. And nag-crumble down ang Jericho. Yes, kapatid. Sabi mo ba, Lord, ilang beses ko nang pinagpipray, ang tagal-tagal ko nang pinagpipray, bakit parang walang nangyayari? Kapatid, may nangyayari. Hindi nasasayang ang bawat inuusal mong panalangin. Hindi nasasayang ang bawat prayer mo, ang bawat pagluhod mo, hindi nasasayang. May nangyayari. Katulad ng Jericho, magka-crumble down yan, babagsak yung kuta ng kaaway na yan na pumipigil sa iyo para makuha mo ang tagumpay mo. Babagsak yan. Sigaw lang ng hallelujah! Amen? Babagsak yan. Minsan, kailangan lang nakasara ang bibig sa mga negatibong salita. Sa mga reklamo, isarado ang bibig. Buksan ang bibig saan? Sa mga papuri at pasasalamat sa Panginoon. Buksan ang bibig sa pag-worship sa Panginoon. Pagdakila sa Kanya. At magka-crumble down ang kuta ng kaaway. Amen. Amen. Ang pangalawa po ay, nung si Elijah ay nagdeklara ng hindi uulan. So, 3 taon po, hindi umulan. Tapos, pinabalik siya ng Lord. Doon po sa 1 Kings chapter 18, sabi ng Lord, pumunta ka kay Ahab, sabihin mo, uulan. So, bumalik si Elijah doon. At nung time na po, na alam na niyang uulan, sabi niya kay King Ahab, sige, kumain ka na at pagkakain mo, ay sumakay ka sa chariot mo at umalis ka dito. Ano pong ginawa ni Elijah? Nag-kneel down siya at nanalangin. Tapos inutusan niya po yung kanyang servant at sabi niya, sige, silipin mo sa bundok. 7 beses din po niyang pinabalik. Unang beses, wala po eh. Pangalawang beses, wala pa rin po eh. Pangatlong beses, wala pa rin po. Sabi siguro nung servant niya, ano ba naman itong si boss? Nakaka5 beses na akong balik. Pang-6 na ito. Ano ba ito? Pero anong sabi ni Elijah? Sige, bumalik ka. Kung ang una ay sometimes silence is the key. Pangalawa, don't look around. Just bow down. Minsan, huwag mo nang tignan kung ano yung sitwasyon. Bakit kaya hindi si Elijah ang pumunta? Dahil siya, makikita niya ang sitwasyon. He preferred to keep what God has promised. Yun ang prefer niya. Yun ang preference niya, ang i-keep ang pangako ng Panginoon habang nakaluhod. Habang nakabow down. Hindi niya tinignan yung senyales ng ulan. Ang tinignan niya ay ang pangako ng Panginoon. So don't look around. Just bow down. Minsan hindi mo na kailangan tignan. Minsan sinusuri mo pa yung mga sitwasyon. At habang sinusuri mo, naku, parang nakikita mo, parang gumagrabe ang sitwasyon. Kasi sinusuri mo yun. Huwag yun ang suriin mo, kapatid. Ang suriin mo ay ang pangako ng Panginoon. Keep on meditating the Word of God by bowing down, praying for it, claiming the Word of God, claiming the promise of God. Huwag nang tignan kung ano yung mga nasa paligid. At yun ang mga nagdadala sa iyo ng lalong ng discouragement. Huwag yun ang tignan mo. Tignan mo ang salita ng Diyos. Panghawakan mo ang pangako ng Panginoon. Amen? At anong nangyari? Sa 7 beses na pagpunta ng kanyang servant, anong sabi? Boss, may nakita ako gakamao.
mula sa dagat gakamao. Anong sabi niya? Alika, tumakbo na tayo. Kasi alam niya yun na yung senyales. Kapatid, yes. Kung sa tingin mo, parang gumagrab yan, wag yan ang tignan mo. Hawakan mo ang salita ng Panginoon. Dahil ang sabi, ang pananampalataya ay ang proof ng mga bagay na hindi mo nakikita. Dahil yung nakikita mo, hindi lahat ng nakikita mo ay yan ang katotohanan. Ang katotohanan ay ang sinasabi ng salita ng Diyos. That He will do miracle in our behalf. That we are victorious in Christ. Amen? Hindi mo pa man nakikita yan. Pero yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang ikatlo naman, kapatid, na kwento, ay ang buhay ni Naaman. Alam niyo, natatandaan niyo po ba si Naaman na isang general, opisyal ng isang kaharian na may leprosy. Tapos nung sabi niya doon po sa Israel, sabi niya sa hari niya, doon po sa Israel, meron daw pong propeta na nagpapagaling. In short, napunta siya kay Elijah. At pagpunta niya kay Elijah, nag-prepare siya ng mga gift. Kaya lang, pagpunta niya kay Elijah, hindi si Elijah ang humarap. Sino ang humarap? Ang humarap po ay ang servant din. And at that time, anong sabi sa kanya? Pumunta ka doon, ilubog mo ng 7 beses ang sarili mo doon sa Jordan River. Nagalit si Naaman. Bakit sa Jordan River? Ang dumi-dumi doon. Marami naman pwede. Sometimes ganun tayo eh. Di ba? Meron tayong nakaset na pamamaraan kung saan pwedeng manggaling ang sagot ng Panginoon. Kung ang una na lesson para sa how to win our battles, una ay sometimes we have to become silent. Silence is the key. Pangalawa ay don't look around, just bow down. Pangatlo ay sometimes the answers for our prayer comes from those that we don't expect. Sa bagay na hindi natin inaasahan. Kasi minsan ini-expect natin, nako, may pangangailangan ako, ay, si ganito, ito yan. Itong gagamitin ni Lord, pahihiramin ako nito. O kaya ito, dito pwedeng manggaling, ito yun eh, ito yung source, ito yung pwede kong source eh. Minsan hindi eh. Imagine si Naaman saan? Sa isang maruming ilog. Hindi iyon ang normal, di po ba? Imagine mo, may sakit ka sa balat sa maruming ilog. So, hindi yon. Kapatid, huwag mong limitahan ang iyong sarili sa kung saan lang pwedeng manggaling ang kasagutan. Dahil ang Diyos natin sa langit gagawa ng miracle, maaaring sa bagay na hindi mo inaasahan. At yun ang gagawin ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, kung sa inaasahan mo, sasabihin mo, galing ko, sabi ko na nga, dyan manggagaling. Sometimes, ibinibigay natin ang credit sa sarili natin. Pero kapag sa hindi mo inaasahan, ang credit sa Panginoon. Amen? Amen. And the last one, to win the war, we need faith. And our faith is based on the Word of God. Para manalo tayo sa war, kailangan natin ng pananampalataya. At ang ating pananampalataya ay iangkla natin sa salita ng Diyos. Sa 3 kwento po na yan, lahat po sila ay nakabase sa pangako ng Panginoon. Una, sabi po ng Joshua chapter 6 verse 1 and 2. Sabi po dito, sa verse 2 po, nais kong mag-focus, sabi doon, but the Lord said to Joshua, I have given you Jericho, its king, and its strong warriors. Sa simula pa lang, may pangako ng Diyos kay Joshua. Ibibigay ko sa inyo ang Jericho. Amen? So nakaangkla ang pananampalataya ni Joshua at ng buong Israel sa pangako ng Panginoon. Pangalawa,
pagdating kay Elijah, ano naman ang pangako ng Panginoon kay Elijah? Sabi po ng 1 Kings chapter 18 verse 1, sabi niya, later on in the 3rd year of drought, the Lord said to Elijah, "Go and present yourself to the king Ahab. Tell him that I will soon send rain." So Elijah went and appeared to Ahab. Si Elijah man, bago pumunta kay Ahab, bago niya makita yung rain na yon, bago niya makita yung bago siya sabihan ng kanyang servant na, "Boss, meron ng garakamao." Bago niya nakita yon, narinig niya na sa Panginoon, "Magpapadala ako ng ulan." Ang pangatlo, sabi po doon kay Elisha, ang pangako ng Diyos kay Elisha sa 2 Kings chapter 5 verse 10, sabi doon, "But Elisha sent a messenger out to him with this message, 'Go and wash yourself 7 times in the Jordan River, then your skin will be restored and you will be healed from your leprosy." Si Naaman, bago pumunta sa Jordan River, narinig na niya ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Elisha. Kapatid, sa iyong battle ngayon, makinig ka sa pangako ng Panginoon. There is a promise for you to win this battle. Lahat po ng battle na kinaharap natin, may pangako ang Panginoon. At iangkla natin ang pananampalataya natin, iangkla natin ang tiwala natin sa pangako ng Diyos na magtatagumpay tayo sa lahat ng kakaharapin natin. Dahil sabi niya, "I will never leave you nor forsake you." At ang tagumpay ay nasa atin na. Amen. Amen. At patuloy po tayo na magtiwala sa Panginoon dahil ang pangako niya, matagumpay ka na, kapatid. Yes, kapatid, matagumpay ka na. Amen. Sige po, manalangin tayo. Aming Ama, maraming salamat po sa pangako mo ng tagumpay. Salamat po na ikaw na nangako ng tagumpay ay hindi nagsinungaling at tapat ka, Panginoon. Salamat po anuman ang kinakaharap ng bawat isa, Panginoon. I pray for wisdom. I pray for your anointing, Lord. At salamat po, Panginoon, that we will hear from you your promise, Lord, and we will anchor our faith in your word only. Father, we bless you and we thank you. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Amen. God bless you all. See you again sa araw-araw na pagpapala. Amen.